Nagkomento siya na mayroon itong napakalakas na mental power na tila may kakayahang sumipsip ng pag-iisip ng isang tao. Diretso sa teritoryo ng Akira Mind Vortex. Bigla niyang naunawaan na ang lugar na iyon ay isang gathering site para sa spirit energy. Maaari itong sumipsip ng enerhiya mula sa langit at lupa at maaari rin itong sumipsip ng mga hangarin ng mga mortal. Ang taong nakilala ni Jung Ding ay gustong gamitin ang lugar na iyon at kolektahin ang kasakiman ng lahat upang makabuo ng enerhiya, na sa totoo lang ay parang isang bagay na monologue ng isang low-budget arc villain sa episode 5. Tinawag niya si Jinling at sinabi na dapat silang bumaba at tingnan. Ngunit habang sumasang-ayon siya, sumingit si Jung Ding na may matibay na sagot na dapat silang maghintay. Ang young lady ay dapat maghintay. Humiling siyang kunin ang pill dahil pipigilan nito siya na masalakay ng spiritual essence, na parang nakakatulong at lubos na ominous, tulad ng isang disclaimer sa isang shady cultivation app. Sinabi ni Chen Pingan na normal lang iyon na pill kaya maaari niya itong kainin dahil hindi iyon magdudulot ng anumang pinsala. Pagkatapos ay tinanggap ni Jinling ang pill. Agad niya itong nilunok. Sumagot si Chen Pingan na dapat silang pumasok. Sinundan siya ni Jinling at Jung Ding sa tubig. Ang trio ay bumababa tulad ng isang budget version ng Three Realms Extermination Squad. Pagkatapos ay napansin ni Chen Pingan ang kapaligiran. Napansin niya na walang kahit isang herb doon, at kinwestiyon niya si Jung Ding kung paano siya nagdadalisay ng mga pill, kung saan sumagot siya na hindi niya alam iyon dahil simula nang maliwanagan siya ng Invincible Supreme, nagkaroon siya ng pill furnace constitution, at kumakain siya ng herbs bilang pagkain sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig. Iniluwan niya ang isang pill. Nagkomento siya na maaari siyang magkaroon ng kasing dami ng normal na pill hanggat gusto niya. At sinabi ni Chen Pingan na ang function na iyon ay kahanga-hanga, bagaman borderline terrifying kung naiisip mo ito sa isang gotcha pool animation. Sa kabilang banda, natakot si Jinling na ang mga pill na kinain niya ay nagmula doon. Pagkatapos ay kinwestiyon ni Chen Pingan kung ano ang gamit ng ibinigay ni Jung Ding sa kanyang anak na babae, at ipinaliwanag niya na hindi niya alam na ang spiritual essence sa pool na iyon ay maaaring maging sanhi ng paglilihi ng isang babae ng isang spirit fetus. Kaya upang maiwasan iyon, binigyan niya siya ng contraceptive. Si Jinling ay lubos na nagulat, isang ganap na shoujo face level shock. Habang sinabi ni Jung Ding na iyon ay nasa unahan, sumagot si Jinling na hindi sila maaaring maging magulang. Samantala, sa loob ng storage ring, nanunood sa kanya sina Kitchen Knife at Showa. Nagtanong si Showa kay Kitchen Knife kung bakit siya labis na nasasaktan at kung ang mga spirit weapon ba ay maaaring magparami sa isa't isa. At bamulong si Kitchen Knife na hindi niya naiintindihan ang mundo ng mga middle school boys, ang uri na nag-iisip na bawat espada ay may tragic lore. Pagkaraan ng ilang sandali, lumangoy sila sa isang basag at nakarating sa ilalim ng pool. Tumapak si Chen Pingan sa lupa. Sinabi niya na ang mental power doon ay napakalakas na kung ang isang mortal ay pumasok sa loob ng kalahating buwan, sila ay matutuyo sa kanilang mga pag-iisip at magiging isang idiot. Ngunit nagkomento si Jung Ding na hindi siya dapat mag-alala. Kumuha siya ng isang malaking clam. Pagkatapos ay hinawakan niya ito habang nag-uukol. Bumukas ang clam. Nagulat si Chen Pingan. Kinwestiyon niya kung sino iyon. Nagtanong si Chen Pingan kung inutusan ba ng taong iyon si Jung Ding na itago sila doon at kung patay na ba sila, kung saan sumagot si Jung Ding na binigyan niya sila ng sleeping pills. Sinabi ni Jinling ang kanilang kamalasan, nagmumungkahi na tiyak na nahihirapan sila sa isang nakakakilabot na pagsubok. Idinagdag ni Jung Ding na pinangasiwaan din niya ang mga memory loss pills. Napansin ni Chen Pingan ang matinding spiritual energy ng lugar at nagtanong kung baka naubos na sila nito. Ngunit sumagot si Jung Ding na gumamit siya ng spiritual energy blocking pills. Parehong nagsimulang maglista si Chen Pingan at Jinling sa isip ng mga pill na kasama. Kinwestiyon nila si Jung Ding kung natatakot ba siyang lasunin sila sa sobrang dami ng substances. Bigla, nahuli ni Jung Ding ang pagbabago sa paligid. Binanggit niya na may naririnig siyang tunog. Ipinapalagay na siya iyon, at hinimok silang magmadali at magtago sa loob ng mga clam. Naisip ni Chen Pingan na habang masisiyahan siyang makipaglaban sa taong iyon, marahil ay makipagpalitan pa ng suntok sa isang rooftop showdown mula sa Demon Slayer,
Ang hindi alam na pinagmula ng estranghero ay nangangahulugang ang pagtatago ay hindi ang pinakamasamang ideya. Tinawag niya si Jinling pabalik sa storage ring. Unti-unting naglaho ang anyo ni Jinling. Sinabi ni Chen Pinggan na dapat siyang sumunod. Sinabi ni Jung Ding na kahit ang storage ring ay nagpapakita ng husay ng isang tunay na senior. Sinunggaban ni Chen Pinggan ang braso nito. Sinabi niya rito na pumasok din. Nag-alok siya ng mabilis na paumanhin sa isa sa mga babae at binanggit na kailangan nitong sumiksik. Agad niyang sinelyuhan ang clam. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Zhu. Sinabi niya na ang pangmatagalang pagpaplano ng kanyang master ay nagbubunga na sa wakas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tubig. Napansin niya na ang pagpapaalis sa napakalaking energy pool na hindi nagagamit ay magiging pag-aaksaya, at ang kakayahan ng kanyang master na makaisip ng paraan upang maglinang ng isang spirit infant at gamitin ito para sa pagdadalisay ng pil ay isang tanda ng brilliance at kapangyarihan. Samantala, napansin ni Chen Pinggan ang purong depravity ng lahat ng iyon. Biglang napansin ni Zisho ang mga clam. Huminto siya sa paningin ng kanilang disarray. Binalaan niya na sobra-sobra iyon, inulit itong muli. Nahirapan siya dito, hindi kayang lunukan ang mess. Nagtaka si Chen Pinggan kung ano ang ginagawa niya. Nag-isip kung nakakaranas ba siya ng gastrointestinal distress. Bigla, kinwestiyon niya kung ano ang nangyayari. Nagtaka siya kung paano nasa ere si Shu. Maingat na inilagay ni Zhu ang huling clam pabalik sa lupa. Inihanay niya ang mga ito ng may precision. Sinabi niya ang satisfaction. Kailangan nilang ayusin ayon sa laki, at naisip ni Chen Pinggan na nakikipag-ugnayan siya sa isang ganap na neat freak. Nagpakita si Zushi ng isang blade. Sinabi ni Zushi na maaari na siyang magsimula sa una at kunin ng direkta ang inner core ng Spirit Baby. Binuksan niya ang isa sa mga clam. Nakaramdam siya ng surge of excitement. Ikinunsidera niyang buksan mismo ang Spirit Baby. Ngunit ang sumalubong sa kanya sa halip ay isang hollow shell. Nagbukas siya ng isa pa, wala na namang nahanap. Pumunta siya sa pangatlo at nakaharap ang parehong kawalan. Nangatwiran siya na sa gayong malakas na spiritual energy, anumang babae na nababad dito ay natural na magkakaroon ng spirit fetus, ang uri ng immortal fertility scam na tanging ang langit ang makakapag-ayos. Kinwestiyon niya kung saan siya nagkamali at tinimbang kung ano ang susunod kung ang spirit baby ay nadulas sa kanyang pagkakahawak. Naaninag niya ang supreme na tinawag silang walang silbi, hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Binalaan niya sa ilalim ng kanyang hininga na hindi, kailangan niyang makuha ang spirit baby. Kailangan niyang magkaroon ng mga ito. Lumapit siya sa clam, na nagtatago kay Chen Pinggan. Binalaan niya na 2 pagkakataon na lang ang natitira. Nanigas si Chen Pinggan habang bumubukas ang clam, nakatitig sa kanya. Isang kaba ng horror ang nagpalamig sa kanya sa katahimikan. Sinabi ni Zhu, ito nga ay isang spirit baby. Napansin niya kung gaano kaliwanag ang pagkinang nito sa pagsilang at nilinlang ang sarili na dapat siyang tawagin nitong daddy, isang obsesyon na direkta mula sa isang villain origin story. Hinugot niya ang kanyang blade. Idinagdag niya na magiging gentle siya habang kinukuha ang inner core at hinusgahan ni Chen Pinggan na siya ay basura. Ibinato niya pabalik na dapat bumalik si Chen Pinggan sa kanyang daddy. Natamba si Zishu sa sakit. Binalaan niya na ang isang ito ay labis na unruly. Kaya nagpasya siya na walang kabuluhan ng awa. Itinuon niya ang kanyang mga blade kay Chen Pinggan. Sinumpa niya na gagawin niya itong minced meat. Nanatiling matatag si Chen Pinggan, may blade man o wala. Napansin niya na matagal na mula noong huli siyang mag-practice. Tinawag niya ang kanyang sword at inilihis ang atake ni Shu. Sinabi ni Showa na kahit ang isang brush mula sa holy light na iyon ay magpapabawas sa isang tao sa abu, ang uri ng overkill na ginagawang laro ng bata ang S-class destruction. Nagkomento si Jinling na totoo sa anyo, gagawin ng kanyang master si Zhu sa mga fragment, habang sinabi ni Kitchen Knife na iyon ay ang routine strength lang ng kanilang master. Si Zhu, gayunpaman, ay nagsabi na ang spirit baby ay kahanga-hanga tulad ng inaasahan. Ngunit ang pagtatagpo sa kanya ay nagtatak ng kanyang kapalaran. Nagpikit si Jinling, nagulat. Buhay pa rin si Zhu. Habang nagpalitan ng hindi mapakali na tingin sina Kitchen Knife at Showa, binalaan ni Zhu na dapat mamatay si Chen Pinggan. Napansin ni Kitchen Knife ang kanyang pag-unawa na si Shu ay hindi isang tao, kundi isang phantom spiritual shell.
Ang uri ng pag-iral na marahil ay makakakuha ng pwesto sa isang power scaling video essay na pinamagatang Top 10 Boss Forms You Don't Want to Trigger. Ang mas matindi ang atake na natanggap ni Zhu, mas malakas ang kanyang sariling kakayahan. Ang kanyang tanging tunay na panlaban ay ang lumikha ng spiritual shell. Nagtaka si Showa ng malakas kung nasa panganib ang kanilang master at nagmungkahi na pumunta sila upang tumulong. Tumanggi si Jinling. Kinwestiyon niya kung ang pagsali sa laban ay magiging sanhi lamang ng pagtaas ng kapangyarihan ni Shu ng mas mataas pa. Sumagot si Kitchen Knife na hindi mahalaga dahil ang kanilang master ay master pa rin nila. Isang naglalakad na infinite potential build. Kung mas malakas ang counterattack, mas malaki ang stimulus. Naglingkod lang yun upang itulak ang kanyang kapangyarihan ng mas mataas. Kaya ang nangyari ay isang pag-aaway ng mga Diyos. Walang panig ang nagawang makakuha ng upper hand. Samantala, natakot si Jungding. Tiningnan niya ito bilang isang nightmare scenario. Ang holy light na nagpapainit sa nakapaligid na tubig. Nag-alala siya na baka maging steamed fish siya na inihanda na may garnish at isang tragic backstory. Hindi nagtagal, nawalan ng puwersa ang atake ni Zhu at naglaho. Kinausap niya si Chen Pingan at itinuro na kahit pagkatapos ng lahat ng rounds na iyon, hindi pa rin siya makakapanalo. Kaya, dapat isuko na lang ni Chen Pingan ang kanyang inner core at mag-alok ng paumanhin. Inamin ni Chen Pingan na oo, hindi niya ito matalo, ngunit hindi rin nagawang manalo ni Zhu. At kung mas tumatagal ang laban, mas naging masigla siya. Iminungkahi niya na magpatuloy pa ng ilang rounds upang matulungan siyang mag-level up. Nagmura si Zhu sa loob at umapoy sa galit. Nagpakawala siya ng maraming phantom shells. Bawat isa ay nakatayo sa harap ng isang clam. Pinaliwanag niya ang paglipat sa sarili. Nagpapas siya si Chen Pingan na walang karapatang magreklamo. Tinaas ng mga phantom ang mga blade sa leeg ng mga babae. Sinabi niya na habang hindi niya kayang patayin si Chen Pingan, kaya niyang patayin sila. Naghagis siya ng isang blade sa paanan ni Chen Pingan. Kinwestiyon niya kung gusto ba talagang makita ni Chen Pingan ang kanilang dugo sa kanyang mga kamay. Sinabi niya sa kanya na tapusin ito sa kanyang sariling mga termino. Tinimbang ni Chen Pingan ang sitwasyon na alam niyang hindi niya maaaring hayaan na mamatay ang lahat ng mga babae na iyon. Ngunit ang lumalagong lakas ni Zisho ay nagpapahirap sa mga bagay. Tinukso siya ni Zisho na inaangkin na hindi siya makapaghintay upang makita kung ano pang tricks ang maaaring subukan ni Chen Pingan. Pagkatapos ay isang pil ang gamulong patungo sa kanyang mga paa, ang uri ng cinematic beat na magpapalamig kahit sa soundtrack. Agad siyang nakatutok dito. Ang kanyang atensyon ay sumangga ng mas maraming pil ang sumunod. Umaapaw sa clam. Si Jungding ang nagtatapon sa mga ito. Nagprotesta si Zhu nang may alarma. Nagmadali siyang dakutin ang mga pil sa lupa. Patuloy siyang nagpipilit na hindi niya ito matatanggap. Kinilala ni Chen Pingan ang opening. Patuloy na bumubulong si Zisho na ang lahat ay naging masyadong chaotic. Kalkulahin ni Chen Pingan na sa pagkaabala ni Zhu, kung ang knife ay maaaring magparami, isang blade bawat phantom, ang lahat ay magiging mas simple. Inihagis niya ang knife kay Shu. Namangha siya na sa sandaling naisip niya iyon, ang mga blade ay nagparami. Kaya divine na maaari itong mag-trigger ng isang background choir. Ang mga blade ay lumipad patungo sa mga phantom. Natamaan sila at umagos ang dugo. Sinabi ni Zisho kung gaano kahanga-hanga ang pagkaayos nito. Nagkomento si Chen Pingan na ngayon ay sa wakas ay nakuha na ni Jungding ng tama. Kinilala niya na ang lalaki ay nakaisip kung paano pagsamantalahan ang mga obsessive tendencies ng isang tao. Isang textbook villain arc unlock. Kinwestiyon niya kung ano ang ginagawa niya at sinabi na kinakain niya ang kakalabas lang niya, na natagpuan niyang lubos na nakakasuklam. Ipinagtanggol ni Jungding ang paglipat bilang ang core essence ng spirit medicine at iginiit na hindi iyon maaaring masayang. Nag-alok siya ng ilan kay Chen Pingan, na tumanggi sa imbitasyon sa pinakamasamang buffet sa cultivation history. Isang pil ang biglang gamulong patungo sa paanan ni Jungding. Sinabi niya na ang isang ito ay wala dahil hindi iyon kahawig ng iniluwa niya kanina. Nagbigay ito ng isang maliwanag na liwanag nang abutin niya ito. Nabulag siya sa pagkakadikit. Nagreklamo si Wong Fu Hongqin na ang ingay ay sapat na malakas upang sirain ang kanyang sweet dreams. Kinilala siya ni Chen Pingan at kinilala siya ni Jungding bilang Emperor Huang Fu,
ang demon-slaying legend na nagwawalis ng 12 sa isang gabi sa Dao Mountain. Naisip ni Hang Fu Hongtian na ipinapalagay niya na nakalimutan na siya ng mundo at gayon pa man may isang taong naaalala pa rin ang kanyang pangalan. Kinwestiyon niya kung sino si Chen Pingan. Napapikit siya nang makita niya ito ng malinaw. Agad niya itong kinilala bilang Invincible Supreme. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.